Hello mga idol, dahil wala pang latest chapter si Jin So-on, ito lang muna recap natin kasi medyo madami na ang chapters. Pasensya na dahil ngayon pa lang may part 13, pakisupport na lang mga idol para ganahan ako gumawa ng script. Isang nakakabahalang pangyayari ang gumimbal sa mga nagbabantay sa mismong labas ng pugad ng mga demonyo. Gulat na gulat si Gang Zuan habang nakatayo sa harap ng malaking kuwebo at pasigaw na tinanong kung bakit biglang naglaho ang pintuan nito. Mabilis namang sumagot ang isang tauhan na nakatutok sa mga makinarya at sinabing hindi rin nila maintindihan ang nangyayari dahil bigla na lamang nagloko ang kanilang signal. Halatang kinakabahan at pinagpapawisan na si Gang Zuan dahil sa sitwasyon kaya agad siyang nag-utos sa mga kasamahan na bilisan at humingi na ng saklolo mula sa kanilang punong tanggapan. Habang nangyayari iyon ay patuloy na nabubuo ang matinding pag-aalala sa isipan ni Gang Zuan. Kinakabahan niyang tinanong ang kanyang sarili kung may masama na bang nangyari sa mga pumasok sa loob ng mapanganib na lugar na iyon. Samantala sa loob ng madilim na lugar ay tahimik na nagmamasid si Chen, sa hindi inaasahang pagkakataon ay biglang may lumitaw na mga nakakakilabot na kulay rosas na enerhiya na parang mga nota ng musika na lumulutang sa hangin. Nakuha rin ito ang atensyon ni Gang Ting na bakas ang pagtataka sa kanyang mukha habang pilit na pinakikiramdaman ang paligid. Dahil sa nakakabagabag na tunog ay agad na nagtanong si Kaiyu sa kanyang mga kasama kung narinig din ba nila iyon. Mabilis namang sumagot si Sato Uuta habang nakatingin sa itaas at sinabing parang isang napakakakaibang musika ang umaalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nanlaki ang mga mata ni si Chen habang nakatitig sa nakakakilabot na kulay rosas na liwanag na bumabalot sa paligid. Sa kanyang isipan ay agad niyang nakilala kung kanino nagmumula ang pamilyar na enerhiyang iyon. Batid niyang ito ay ang mismong tinig ng hari ng mga demonyo na kilala bilang Wrath. Labis ang pagtataka ng ating bida kung bakit biglang nagpakita ang presensya nito sa lugar na iyon. Puno ng katanungan ang kanyang isip dahil sa pagkakaalam niya ay 3 taon pa ang lilipas bago dapat lumitaw ang halimaw na ito. Kasabay nito ay biglang naglabasan ang mga pulang system window sa paligid ni si Chen na naglalaman ng mensahe tungkol sa kritikal na antas ng kontaminasyon. Sa kanyang isipan ay alam niyang nagpaparamdam muli ang kanyang pusong demonyo para magbigay ng babala. Agad na sumeryoso ang mukha ng ating bida at pasimpleng napalingon dahil ramdam niya ang isang kakaibang presensya na nakatayo sa kanyang mismong likuran. Sa paglingon ni si Chen ay bumungad sa kanila ang mga naglalakihang ugat na gumagapang sa kalupaan habang patuloy na pumapalibot ang kulay rosas na enerhiya. Mula sa makapal na usok sa kanilang unahan ay biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakapangilabot na halakhak. Dahil sa nakakabahalang tunog na ito ay unti-unting pinagpawisan si Sato Uuto pati na rin si Kaiyu. Puno ng takot at kaba na nagtanong si Sato Uuto kung ano ba talaga ang pambihirang nilalang na nagtatago sa loob ng makapal na usok na iyon. Mula sa makapal na usok ay unti-unting lumitaw ang dalawang nagliliwanag na kulay rosas na mata kasabay ng mabibigat na hakbang nito papalapit sa kanila. Sa tuluyang pagkawala ng usok ay isang nakakakilabot na halimaw na mukhang malaking insekto ang tumambad sa kanilang harapan. Napapalibutan ito ng madilim na enerhiya habang unti-unting gumagapang ang nakakasikal nitong presensya sa buong paligid, habang nakatitig sa kanila gamit ang malalaki at nagliliwanag nitong mga mata ay nagpakawala ito ng isang nakapangangilabot na halakhak, malamig na nagsalita ang halimaw at mapanuksong sinabi na sa wakas ay kumagat na rin ang mga tao sa inihanda nitong patibong. Kasabay nito ay lalong pinagpapawisan si Sato Uuto dahil sa matinding pagkabigla, bakas sa kanyang mukha ang tensyon habang iniis na minura ang buwiset na nilalang na nasa kanilang harapan. Hindi siya makapaniwala na nakatagpo sila ng isang halimaw na kayang magsalita ng wika ng mga tao kaya agad niyang nasabi na paniguradong isa itong high-tier C rank. Habang nakatayo ang malaking halimaw sa harapan nina si Chen at Gang Ting ay puno ng katanungan ang isip ni Sato Uuto. Hindi niya maintindihan kung bakit may ganitong kalakas na nilalang na nagtatago sa loob ng isang simpleng D-rank na pugad ng mga demonyo. Sa mga oras na iyon ay patuloy lang sa nakakakilabot na pagtawa ang halimaw na lalong nagpabigat sa presensya sa buong paligid. Batid ni Sato Uuto ang matinding banta na dala ng kalaban kaya agad niyang napagtanto na masyado itong mapanganib para sa mga kandidato. Nang walang pag-aalinlangan ay mabilis siyang tumalon paarap habang bumubuo ng isang malaking palakol na nagliliwanag ng kulay rosas. Malakas siyang bumagsak sa mismong harapan nina si Chen at Gang Ting upang magsilbing harang laban sa halimaw. Pasigaw niyang inutusan ang dalawa na magtago sa kanyang likuran habang seryosong nakapwesto at handang salagin ang anumang atake. Ngunit hindi pa man siya nakakapaghanda ng maayos ay isang manipis na hiwa ang biglang lumitaw sa palso ni Sato Uuto.
dahil sa sobrang bilis ng kalaban ay wala na siyang nagawa kundi ang mabigla. Sa isang kisap mata ay walang awang hiniwa ng halimaw ang kanyang braso gamit ang matalas nitong karit, tuluyang naputol ang kanang kamay ni Sato Outa dahilan para tumalsik sa ere ang kanyang palakol kasabay ng pagdanak ng masaganang dugo. Walang kahirap-hirap na nakalusot ang insekto matapos magpakawala ng isang nakakagimbal at napakabilis na atake. Dahil sa hindi inaasahang atake na iyon ay bakas ang matinding gulat sa mukha ni Kaiju at Ivan, tuluyan ng pinagpawisan si Ivan habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa bilis ng pangyayari. Bago pa man sila makabawi mula sa pagkabigla ay mabilis na nag-iwan ng berdeng liwanag ang halimaw at walang awang sumugod papunta kay Gangting. Agad namang inihanda ni Gangting ang kanyang espada upang salagin ang paparating na kalaban, habang patuloy itong lumalapit ay muling umalangaw-ngaw ang malamig na boses ng insekto at sinabing silang lahat ay kailangan na lamang tanggapin ang kanilang sasapitan. Ngunit bago pa man niya may harang ang kanyang espada ay isang malakas at mabilis na hiwa ang direktang tumama sa katawan ni Gangting. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang gulat habang walang awang bumubulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang dibdib. Sa puntong iyon ay mas lumapit pa ang nakakakilabot na mukha ng insekto, habang nakatitig gamit ang nagliliwanag nitong mga mata ay malamig nitong itinuloy ang kanyang banta at sinabing silang lahat ay mamatay na sa mismong lugar na iyon. Daing ng matinding sakit ang kumawala kay Gangting habang mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit sa kabila ng malalim na hiwa sa kanyang dibdib at patuloy na pagdanak ng kanyang dugo ay hindi siya nagpatinag. Buong lakas at tapang niyang itinaas ang kanyang espada na binalot ng matinding gininto ang enerhiya upang direktang gumanti ng atake, dahil sa hindi inaasahang aksyong ito ay agad na natigilan ng halimaw habang bakas ang labis na gulat sa malalaki at nagliliwanag nitong mga mata. Imbes na ituloy ang paghiwa ay mabilis na ginamit ni Gangting ang pagkakataon upang pakawalan ang isang napakalakas na sipa-diretso sa katawan ng halimaw. Dahil sa tindi ng puwersa mula sa kanyang atake ay malakas na tumalsik patalikod ang insekto, napilitan itong ibaon ang mga paa sa lupa habang dumadaos-dos palayo upang pigilan ang sarili sa tuluyang pagbagsak sa harapan ni si Chen. Matapos mapalayo ang halimaw ay agad na nagsalita si Gangting kay si Chen, sa kabila ng malalim na sugat at patuloy na pag-agos ng dugo mula sa kanyang dibdib ay nanatili siyang matatag, seryoso niyang sinabi na ang nilalang na iyon ang unang umatake sa kanya. Habang nagliliwanag ang kanyang mga mata ay mariin niyang idinagdag na ayon sa batas ng raid priority ay sa kanya lamang mapupunta ang kalaban, mahigpit niyang binalaan si Chen na huwag itong makialam sa kanyang laban, nanatili namang tahimik at kalmado ang ating bida habang seryosong nakikinig sa mga binitawang salita ng kanyang kasama. Matapos marinig ang banta ni Gangting ay tahimik na lamang na nagmasid ang ating bida. Sa sumunod na sandali ay biglang nagliwanag ng matingkad na kulay berde ang mga mata ni si Chen. Paimpol niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang suriin ang halimaw na nakatayo sa hindi kalayuan. Sa isang iglap ay lumitaw ang isang pamilyar na system window sa kanyang paningin na direktang nakatutok sa insekto. Dito ay malinaw na lumabas ang impormasyon ng kalaban na nagpapatunay na isa nga itong mid-tier C-rank na nilalang. Kasabay nito ay mabilis na nag-alala ang kanyang mga kasamahan, pasigaw na binalaan ni Ivan ang batang Panginoon Gangting na kailangan na nito ng agarang paggamot. Pilit nitong iminungkahi na itigil na muna ang kanilang pagsusulit at tuluyan ng umatras dahil labis na mapanganib ang kalaban na nasa kanilang harapan, ngunit sa halip na makinig ay mariing sinabi ni Gangting na hindi siya atras. Sa sumunod na sandali ay naglabas siya ng nagliliyab na apoy mula sa kanyang palad, walang anuman at buong tapang niya itong idiniin sa sariling dibdib upang sunugin ang kanyang laman at sa pilitang pigilan ang patuloy na pagdurugo ng kanyang sugat. Tahimik naman itong pinagmasdan ni si Chen mula sa kanyang likuran habang patuloy na nagliliyab ang determinasyon sa mga mata ni Gangting. Habang tahimik na pinagmamasdan ng mga pangyayari ay napagtanto ni si Chen ang matinding ginagawa ng kanyang kasama. Sa isipan ng ating bida ay napansin niyang sadyang ginagamit ni Gangting ang nakapasong init ng sarili nitong apoy upang sapilitang sunugin at isara ang malalim na sugat nito sa dibdib. Kasabay ng pag-angat ng makapal na usok mula sa kanyang nasunog na laman ay muling umalangaw-ngaw ang matapang na boses ni Gangting, mariin niyang sinabi na tinatanggihan niya ang mungkahi ni Ivan na umatras sa laban, bakas ang nakakakilabot na determinasyon sa nagliliwanag nitong mga mata habang mahigpit na nakahawak sa kanyang nagliliyab na espada na handang-handa nang ituloy ang bakbakan. Buong lakas na sumigaw si Gangting habang nanlilisik ang kanyang mga mata sa matinding galit. Mariin niyang idineklara na hindi pa tapos ang kanilang laban at wala pang formal na nahihirang na mananalo sa kanilang duelo.
hindi naman nagpatinag ang halimaw at sinalubong lamang siya ng nakakakilabot nitong tingin gamit ang malalaki at nagliliwanag na kulay rosas na mga mata. Sa susunod na sandali ay mabilis na tumalon sa ere si Gang Ting dala ang kanyang nagbabagang determinasyon, gamit ang hawak na nagliliyab na espada ay walang pag-aalinlangan at buong puwersa niya itong inihataw pababa diretso sa katawan ng kalaban. Samantala sa mismong labas ng pugad ng mga demonyo ay dumating ang commander ng Empire Guild Raid Team na si Lin Wukei. Habang kalmadong nagmamasid sa nawalang pasukan ay ipinaliwanag niya sa mga nagbabantay na nasaksihan na nila ang ganitong pangyayari noon. Seryoso niyang idinagdag na ang paglaho ng pintuan ay isang malinaw na palatandaan na mayroong napakatalinong halimaw sa loob ng kuweba. Ibinahagi pa niya na sinasadya ng nilalang na ito na buksan ang pasukan para makapasok ang mga tao bago tuluyang isara upang maikulong sila ng walang kawala. Nang marinig ang nakapanghihilakbot na katotohanan iyon ay mas lalong binalot ng kaba si Gang Xuan. Bakas ang matinding panik sa kanyang mukha habang pinagpapawisan siyang nagtanong kay Lin Wukei kung ano na ang dapat nilang gawin. Puno ng pag-aalala niyang inalam kung wala na ba talagang paraan upang mabuksan muli ang pasukan dahil naiwan at nakulong sa loob ang batang Panginoon na si Gang Ting. Nanatili namang kalmado ang seryosong mukha ni Lin Wukei habang ipinapaliwanag na mayroon na lamang isang natitirang paraan upang puwersahang mabuksan ang lagusan. Mariin niyang sinabi na walang ibang pagpipilian ang mga taong nasa loob kundi ang patayin ng mismong Panginoon ng pugad ng mga demonyo. Nang marinig ito ay nakahinga ng maluwag si Gang Xuan, kampante siyang nagpaliwanag na ang isang D-rank na pugad ng mga demonyo ay pinamumunuan lamang ng hanggang C-rank na halimaw. Dahil ang average na lakas ng mga kandidatong nasa loob ay nasa C-rank na. Naisip niyang hindi na magiging problema ang pagpatay sa Panginoon ng kuweba. Ngunit agad na tinapos ni Lin Wukei ang kanyang pag-asa. Seryoso at malamig nitong ipinaalam na ang D-rank na klasipikasyon ng lugar ay isa lamang pekeng patibong na sinadyang gawin ng kalaban. Muling nanlaki ang mga mata ni Gang Xuan sa matinding pagkagulat dahil sa narinig. Sa pagpapatuloy ni Lin Wukei ay ibinahagi nito na base sa kanyang mga pagsusuri, ang pugad ng mga demonyo na iyon ang pinakamalamang na salarin sa likod ng matagal na nilang iniimbestigahang pagkawala ng mga basic awakeners. Halos manginig sa takot si Gang Xuan habang pinapakinggan ang mga salitang ito. Patuloy na namuo ang malamig na pawis sa kanyang mukha lalo na nang ituloy ni Lin Wukei ang kanyang nakakapangilabot na pahayag. Habang kalmadong nakatayo ang commander sa tapat ng madilim na kuweba ay mariin niyang idineklara na ang pinasok ng mga kandidato ay hindi isang simpleng lugar kundi isang napakadelikado at mapanganib na B-rank na pugad ng mga demonyo.